Anong ginagawa mo? Wala ka na talagang ginagawang maayos, no? Kinuha kitang assistant dito para gawin ng maayos at maganda at malinis yung pinapagawa ko. Ngayon, kung ganyan ang performance mo, hindi ko kailangan ng assistant na kagaya mo. Huwag mong sasabihin sa akin na nahihirapan ka kumilos dahil buntis ka o kung ano man yung dahilan mo. Dahil wala naman akong pakialam kung anong kalagayan mo. Madalas, kapag busy at pagod sa trabaho si Mr. Johnny, ay humihingi ito ng maiinom sa kanyang mga trabahante. Minsan ay humihingi ito ng alak at kung minsan naman ay kape. Isang araw, sobrang stressed si Mr. Johnny dahil sa isang worker niya na bigla na lamang umalis sa trabaho nang wala man lang paalam. Hindi man lamang ito humingi sa kanya ng permiso o magbigay man lang ng ilang araw at linggo bago ito umalis. Dahil dito, ay sobrang naapektuhan ng kanyang kumpanya. Mainit na mainit ang ulo ni Mr. Johnny nung araw na iyon. Kaya't ipinatawag nito ang kanyang assistant na si Nelvy para ipagtimpla siya ng kanyang kape. Subalit medyo natagalan sa pagtimpla ng kape si Nelvy dahil nga ito ay nagdadalang tao. Kaya sobrang nairita si Mr. Johnny. Hindi na nakapagtimpi si Mr. Johnny at pinuntahan si Nelvy sa kusina habang pagalit na naglalakad. Nagsisisigaw si Mr. Johnny na tinatawag ang kanyang assistant at may tono pa na talagang naiinis ng sobra. "Nelvy! Where's my coffee?" Sigaw ni Mr. Johnny. "Andiyan na po," wika naman ni Nelvy. Habang papunta sa kanya si Mr. Johnny ay sinalubong na nga ito ni Nelvy. Dinala ni Nelvy sa opisina ang kape. At nagkataon ay nandun din ang mga workers ng kumpanya. "Ano ba? Kanina pa ako naghihintay ng kape na yan. Ano bang pinagagawa mo? Ang bagal-bagal mong kumilos." Pagalit na sigaw ni Mr. Johnny. Sorry lang po, sir. Medyo nahirapan lang po kasi akong kumilos dahil medyo lumalaki na po yung tiyan ko. Pasensya na po talaga." Humihingi ng pasensya na wika ni Nelvy. "Wala akong pakialam kung buntis ka o kung ano man yung dahilan mo. Ang mahalaga, gawin mo ng maayos at mabilis yung mga pinapagawa ko." Wika ni Mr. Johnny. "Akin na nga yung kape." Nang iabot ni Nelvy ang kape, ay aksidenteng nabitawan niya ito dahilan para mabasa ang sapatos ng kanyang boss. "Oh shit! Anong ginagawa mo? Wala ka na talagang ginagawang maayos, no? Kinuha kitang assistant dito para gawin ng maayos at maganda at malinis yung pinapagawa ko. Ngayon, kung ganyan ang performance mo, hindi ko kailangan ng assistant na kagaya mo. Huwag mong sasabihin sa akin na nahihirapan ka kumilos dahil buntis ka o kung ano man yung dahilan mo. Dahil wala naman akong pakialam kung anong kalagayan mo. Ang mahalaga, gawin mo ang pinapagawa ko dahil binabayaran ka. Ano pang tinatay-tayo mo dyan? Kumuha ka ulit ng kape na maiinom ko. Bilis-bilisan mo at sayang ang oras. Bilis!" Paninigaw ni Mr. Johnny kay Nelvy sa harap ng maraming workers nito. Walang ibang nagawa si Nelvy kundi ang maiyak na lang sa harap ng kanyang boss. Dahil imbis na unawain ng kanyang boss ang kanyang kalagayan, ay pinagsisigawan pa siya nito. "O ano pang hinihintay mo? Huwag mo akong idaan sa paiyak-iyak mo, ha? Di obra sa akin yan. Bilis, ikaw mo ako ng bagong kape. Bilis!" Sigaw ni Mr. Johnny. Nakita ng isa pa sa mga assistant ni Mr. Johnny ang mga pangyayari at naawa siya sa kalagayan ni Nelvy. Kaya't pinuntahan niya si Nelvy sa kusina at tinulungan sa pagtimpla ng kape. Kinausap si Nelvy ng kanyang mga katrabaho at itinanong kung masaya pa ba siya sa kumpanyang yon. Dahil halos lahat ng mga workers doon ay umaalis. Dahil na nga sa hindi nila matiis na pag-uugali ni Mr. Johnny. Sumagot naman si Nelvy. "Okay lang yun. Tama naman si boss eh. Binabayaran ako dito para magtrabaho ng tama." Wika ni Nelvy. Kinabukasan ay mayroon na namang umalis na worker sa kumpanya ni Mr. Johnny. Kaya talagang naapektuhan ang kanyang kumpanya. Wala na rin gustong pumasok pa sa kanyang kumpanya dahil nga sa mga issue tungkol sa kanya. Marami kasi ang umalis sa kanyang kumpanya dahil hindi nila kaya ang ugali ni Mr. Johnny at ang mga pinapagawa nito. Minsan pang nangyari na mayroong isang lalaking trabahador ni Mr. Johnny ang kinaladkad niya palabas at tinulak-tulak at pilit na pinapaalis sa trabaho dahil hindi nito natapos ang lahat ng pinapagawa ni Mr. Johnny.
Isang araw, nagpatawag ng meeting si Mr. Johnny sa lahat ng kanyang assistant at mga workers. Nung araw na iyon, hindi nakaabot sa meeting si Nilvi dahil sa medyo nahihilo nga siya at mukhang hindi kaya ng kanyang katawan niyang pumasok sa trabaho at maka-attend sa meeting. Pero pinilit pa rin niyang pumasok at late siyang dumating dito. Sobrang uminit ang ulo ni Mr. Johnny, kaya nang makita niyang papasok ng opisina si Nilvi, ay sinalubong niya kaagad ito at sinabunutan at hinila ang buhok nito palabas. "Hay! Halika nga dito. Late ka na naman ha." Mahigpit na hinawakan ni Mr. Johnny ang buhok ni Nilvi at hinila ito pakaladkad palabas. "Umalis ka na nga sa opisina. Hindi ko kailangan ng trabahante na kagaya mo. Wala akong mapapala sa iyo. Hindi kita mapapakinabangan kaya umalis ka na." Sigaw ni Mr. Johnny. "Sir, sorry po, please. Medyo hindi lang po kasi talaga maganda ang pakiramdam ko, sir. Sorry po talaga. Huwag niyo naman po akong tanggalan ng trabaho, sir. Kailangan ko po ng pera para sa gastusin ko sa ospital, sir, please." Pagmamakaawa ni Nilvi sa kanyang amo. "Anong maawa? Umalis ka na." Sabay tulak ni Mr. Johnny kay Nilvi dahilan para ito ay matumba. Nang makita ito ng ibang workers, ay uminit nga ang ulo nila dahilan para hindi na makapagtimpi at bumitaw ng salita kay Mr. Johnny. "Sir, grabe naman po kayo. Hindi man lang po kayo naawa sa tao. Unawain niyo naman po yung kalagayan ng workers niyo. Lalo na si Nilvi. Nakita niyo na nga pong buntis tapos sinasaktan niyo pa." Wika ng isang worker na nakita ang pagtulak nito kay Nilvi. "Wala kang karapatang pagsalita na ako ng ganyan. Trabahante lang kita. Kaya kung gusto mong umalis, umalis ka na." Dito na nga naglakas ng loob na sinabi ng mga workers na aalis na nga silang lahat dahil hindi na nila kaya ang ugali at pinapagawa ni Mr. Johnny. Sinabihan ni Nilvi si Mr. Johnny. "Aalis na po ako, sir. Nung unang pumasok po ako sa kumpanya nyo, nakita ko na kaagad na hindi ako magtatagal sa inyo. Pero nagtiyaga pa rin po ako dahil sa pag-aakalang magbabago pa kayo. Pero nagkamali po ako eh. Kung gusto nyo tumagal sa inyo ang mga workers nyo, matuto muna po kayong umunawa at mahalin sila. Good luck na lang sa kumpanya nyo, Mr. Johnny." Matapos iyon, ay umalis na lahat ng workers ni Mr. Johnny at kahit isa ay wala nga naglakas loob na magpaiwan at magtrabaho pa sa kanya. Bumagsak ang negosyo ni Mr. Johnny at dito niya na-realize ang lahat ng kanyang pagkakamali. Realize niya na hindi siya naging patas at tama sa kanyang mga tauhan. Naisip siya na sana ay naging mapagmahal na lamang siyang boss at marunong umunawa. Siguro, baka ngayon ay nanatili pa rin ang kanyang negosyo. Nagsisiman si Mr. Johnny ay wala na siyang magagawa, kundi matuto sa kanyang karanasan at baguhin ang kanyang pag-uugali.